Hello po, a blessed day again to everyone. At ngayon po tayo ay magpapatuloy sa ating pong discipleship training track. Nasa stage 3 na po tayo, session 5. Na ang pamagat po ng ating lesson for tonight is consistent house church and small group participation. Ibig sabihin, yung ating pagdalo sa ating programa ng discipleship sa church, yung Operation Home Base. Sisimulan po natin ito sa pamamagitan ng isang tanong. Why should I be in a house church? Bakit kailangan kong dumalo o kailangan kong maging bahagi ng Bible study? Operation Home Base is the traditional, is the term referring to that traditional term of Bible study. No po? Bakit kailangan kong maging bahagi dito? Ang sabi po sa Acts 20 verse 20, you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Ano pong mapapansin ninyo dyan sa binasa natin? Si Pablo, ang sabi niya, sa lahat ng panahon, ginawa niyang ibahagi ang salita ng Diyos. Whether in public place and even in house to house. So ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang po naganap sa public na lugar or sa isang malaking gusali, no? Sabihin natin sa church, kundi ito po ay ginawa din ni Apostol Pablo, lalong-lalo na sa bawat tahanan. Po. Ang ministeryo pong ito, no? Kung iisipin natin at kung pag-aaralan natin, ang ministry pong ito na ginawa ni Apostol Pablo na pangangaral ng salita ng Diyos sa bawat bahay ay isa pong gawain na kung saan maaaring ma-develop ang isang relasyong magkakapatid sa Panginoon para sa paglagong espiritual. Tama po ang inyong narinig. When the believers are in fellowship, spiritual growth will happen. Ano po? At paano po ito nangyari sa mga naunang Kristiyano? No? Sa pagtuturo po ni Pablo sa kanilang mga tahanan. In other words, mabilis silang lumago. No? Hindi lang dahil sila'y dumadalo sa mga gawain na kagaya po ng pagsamba sa church, kundi mas lalo pa silang mabilis na lumago nung sila'y magsimulang sama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos sa kanilang mga tahanan. No po, dapat tayo po, no po, ay magkaroon din ng ganong pagtugon. No po, sabi po dun sa Acts chapter 5 verse 42, and I will read to you Acts chapter 5 verse 42. Tingnan po natin ang sinasabi na salita ng Diyos. Day after day, in the temple courts, and from house to house. Ang pagtuturo nila Apostol Pablo araw-araw sa temple courts, at hindi lamang sa temple courts, even in every house, from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Even in the temple, even inside the church, na po, and even in houses too, pwede po tayong magsama-samang mag-aral sa salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung tanong na bakit kailangan kong dumalo dyan? Kung minsan nagkakaroon po tayo ng ganong tanong, kasi tayo'y nahaharap sa mga bagay-bagay na nagiging o nagbibigay, hindi ho nagiging,
nagbibigay po ng struggle sa atin, sa ating panahon, sa ating oras. Madalas ang nagiging dahilan natin kung bakit hindi tayo nakikibahagi sa mga Bible study, sa mga small groups na ginagawa natin sa church o sa mga bahay-bahay, ay dahil nakikita natin na masyado tayong loaded ng maraming bagay. No? Ang mga dahilan natin, pag niyaya tayo ng ating mga kapatiran, ng ating mga leaders na sumali ka sa small group, ang mga sinasabi nating dahilan, marami akong ginagawa, marami akong busy, kulang pa ang panahon ko sa trabaho ko, etc., etc. And so, pag doon ka laging nakatingin at yun lagi ang nagiging dahilan mo, nakikita mo parang lalong mas bumibigat ang buhay mo. Hindi kaya dapat ikaw ang mas magbigay ng panahon sa Bible study upang yung mga bagay na yan ay mabigyan mo ng katugunan sa iyong sarili. Mararamdaman mo, kapatid, na kung ikaw ay maging kabahagi ng gawain kagaya ng Operation Home Base or Bible Study, yung mga problemang yan na kung saan naguguluhan ka sa iyong schedule, mabigyan ka ng pagpapalakas ng Panginoon kung paano mo aayusin yung iyong buhay at yung encouragement, yung strengthening na kailangan mo para harapin mo yung mga sirkumstansya, pagsubok o anumang sitwasyon sa buhay. Magagawa mong pagtagumpayan yan kapag ka ikaw ay naging bahagi. At ito pa po, mga kapatid, kapag ka lagi po nating ine-engage ang ating sarili, ang ating oras, ang ating panahon sa gawain ng Diyos, makikita po ninyo magiging magaan ang buhay. Ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos ng sagana, no, sa ating mga buhay. Kaya kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat po nating isipin na plano ng Diyos. It is God's plan for you to be in a quality relationship with Him. Kung minsan iniisip natin, akala natin yung Sunday sapat na, hindi ho. Hindi ho magiging sapat ang Sunday service kailanman. Hindi ko po sinasabing walang kabuluhan ng Sunday service. Meron po, pero hindi siya magiging sapat para sa ating pagpapalakas sa pananampalataya. Kanya nga po, sa mga nagdaang aral, pag-aaral natin, sinamahan pa natin po yan ng panalangin, ng pagbabasa ng salita ng Diyos, at maging yung sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga po niyan para sa pagpapatibay ng ating pananampalataya at para sa paglago ng ating spiritual na buhay. Na po, we all need to have a place where we can belong. We feel we belong. Yung po mga Bible studies, pwede natin sila tawaging life group, care group, na kung saan pag dumating yung panahon na kailangan natin ng fellowship, ng mga kapatid na handang makinig sa ating karaingan, mga kapatid na pwedeng manalangin para sa atin, mga kapatid na pwedeng magbigay ng encouragement sa atin or advice, matatagpuan po natin yan sa mga Bible studies or OHB. Kasi pagdating sa church, pagkatapos ng service, nagkakanya-kanya na tayo eh. We don't have time to fellowship. Kaya pinoprovide po yan ng OHB. Kaya kailangan, kapatid, maging bahagi ka ng OHB. Kailangan mo yan. Huwag mong sabihin marami kang ginagawa, marami kang trabaho, kulang ang panahon mo. Kapatid, pag ginawa mong unahin na maging bahagi ang iyong sarili sa gawain ng Diyos, magkakaroon po ng solusyon. Yung mga bagay na yan na sinasabi mong mabigat sa iyong oras. Na po, our goal is to be a surrendered Christian or
people in the Lord. Po, ang main trust ng ating spiritual na buhay, ng ating pananampalataya ay yung madiscover natin, makilala natin kung sino ang Panginoon. No po? At yung ating mga buhay, sabi ko nga, will be surrendered to Him as an offering for His glory. No po? Now, paano mo magagawa ito kung ang laging nakikita mo yung stress ka, marami kang ginagawa, busy ka, wala kang panahon? How can you realize to yourself na ito ang dapat mong mabigyan ng panahon? Unang-una, yung ikaw ay maging matatag, matibay, lumalago, at ang buhay mo ay talagang maisuko sa Panginoon kung hindi ka bahagi ng isang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ikalalalim ng iyong relasyon at pananampalataya sa Panginoon. We need a place to grow. And we as humans in relationship to Christ grow best in community with people. Ibig sabihin, yung iyong relasyon sa Diyos ay lalong mapapagtibay at lalago kung ikaw ay magiging bahagi ng mga kapatiran sa sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kapatid, pag-isipan mo, hindi ho pabigat at hindi kawalan sa atin, sa ating panahon, sa ating oras, ang pagdalo po sa gawain ng Diyos kagaya po ng OHB. Now, here are some more reasons to ponder. Bakit kailangan kailangan nating maging bahagi ng OHB? Babasahin ko po sila isa-isa. They are self-explanatory at yung mga blank dyan sa mga student manuals ninyo, sulat po ninyo yung mga sagot. As I read these reasons to ponder why I should engage or I should belong to OHB, to an OHB group. Sabi po dito, number 1, small groups are the perfect place to understand and practice authentic relationship to feel a part of God's family. Family ang sagot sa blank. Tingnan po ninyo, small groups daw ang isang napakagandang lugar na kung saan maintindihan natin at masanay natin, maipamuhay natin yung totoong ugnayan natin sa isa't isa bilang pamilya ng Diyos. I think that's what happened in the book of Acts. No? Na practice nila, nagawa nila yung damdamin na sila'y magkakapatid sapagkat sila'y sama-samang nag-fellowship, nag-aral ng salita ng Diyos, nagdalanginan sa kanilang mga tahanan. Number 2, small groups are the perfect places to practice our call to be disciples and make disciples. Amen. It is at OHB nagaganap ang pagdidisipulo at pagiging disipulo. Number 3, small groups are the perfect place, for spiritual growth. Yan ang sinasabi ko kanina. Mas lalo kang lalago kung ikaw ay maging bahagi ng small group ng OHB. So growth ang sagot dyan sa blank. To make His truth come to life in our lives. Para yung katotohanan ng Diyos ay makita sa ating mga buhay. You can have a scriptural text on that one sa Matthew 28 verses 18 to 20. Now, number 4, small groups are the perfect place to understand the Bible. Yes, kasi nga po sa pag Sunday, nakikinig lang tayo. But during OHB, we have the chance na tayo'y magtanungan, magbasa ng salita ng Diyos ng sama-sama. No, it is the perfect place to understand the Bible. And the heartfelt prayer
and the heartfelt prayer and put it into action. No? Maiintindihan daw natin maging yung taus-pusong pananalangin sa isa't isa at gagawin po ito sa gawa. Number 5, small groups are the perfect place to unwind. Yes, tama. Nakaka-release ng stress. No? I mean, relief, no, sa mga stressful schedules, no, kasi nagagawa mong makipagkwentuhan, makipag-fellowship sa iyong mga kapatid sa Panginoon, no, at yung mga testimonies nila pag narinig mo, nakakapag-minister sa iyo yan at nakakapagpalakas ng loob sa iyo yan. Small groups are the perfect place to unwind, sagot sa blank. Release your stress and reprioritize your life. Number 6, small groups are the perfect place to have our needs met and dealt with and fulfill those burdens in others in a stable community. Needs po ang sagot sa blank. Po, perfect place to have our needs met and dealt with. Yes, kasi nandun yung pananalangin eh. Nandun yung pagbibigay ng encouragement. Nandun yung pagbibigay ng advice. Kasi nandun yung mga kasama mo sa pananampalataya. No po? Number 7, small groups are the perfect place to be in study of His Word. Isang magandang lugar para pag-aralan ang kanyang salita at sa pananalangin. Study po ang sagot sa blank. We do this individually, but we are also to do it as a community or in a community. Yan. Number 8, small groups are the perfect place to welcome your friends. Yes. It is the perfect place where you can invite your friends, no po, and introduce them to the family of God. At there's a chance na ma-evangelize po natin sila. Na po. Number 9, small groups are the perfect place to develop our skills. Yes. Yan po yung madalas na binabanggit ko sa mentoring. Sa OHB, yung OHB leader, tuturuan niya yung kanyang mga member na magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, mag-intercede, magpatotoo, at magbahagi ng salita ng Diyos. Na di-develop yung leadership skill mo dyan at yung ministry mo para tayo ay lalo pang maging kaaya-ayang lingkod ng Panginoon. Number 10, small groups are the perfect place to understand how to share. Paano magbahagi ng salita ng Diyos sa mga kakilala, sa mga loved ones, sa mga katrabaho natin. Kasi ituturo po yan dyan. Po, small groups are the perfect place to deepen your understanding and practice of worship. So doon sa number 10, ang sagot sa blank is share. Sa number 11, ang sagot sa blank is worship. Ulitin ko po, small groups are the perfect place to deepen your understanding of worship and practice it. Number 12, small groups are the perfect place to put into practice the teaching you are receiving from your church. Kasi meron pang pagda-digest no? At merong application na nangyayari. Sa cell group, sa OHB, sa small group, whatever, no po, nagkakaroon ng chance na yung narinig mong mensahe, ito'y pag-uusapan ninyo, ida-digest ninyo, pag-aaralan ninyo, at gagawin ninyo ito sa inyong mga personal na buhay. I mean, you will apply it. Amen? And then, a house church and small group are where you should be. Dapat ang bawat isa sa atin ay maging bahagi nito. You don't belong to the family of God if you don't belong or if you're not engaged or involved to a house church, to an OHP small group. So kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay isang bahagi ng pamilya ng Diyos sa isang iglesia,
dapat kabahagi ka ng gawain ng OHB. Amen? Diyan po sa commitment portion, sagutin po natin yan, basahin natin yan, sagutin po natin yan with sincerity and faithfulness in our hearts. Amen. Yan po ang ating lesson ngayon. Now, magpatuloy po tayo sa mga OHB leaders. Narinig po ninyo ang ating pag-aaral ngayon. Our lesson tonight challenges us, at the same time teaches us na paano po natin i-guide, i-lead yung mga uma-attend sa ating OHB at paano natin himukin yung mga nailista na dapat bahagi sila dyan, paano natin sila himukin na maging bahagi. Paano alagaan yung mga dumadalo na at paano kumbinsihin yung mga nakalista pero hindi pa dumadalo. Kapatid, iparealize po ninyo sa kanila na kailangan po nila ito sa kanilang personal na paglago, spiritual and even physical. Sabihin po ninyo sa kanila na nandiyan ang pagpapala ng Diyos. Kung kailangan mag-testimony po kayo sa kanila, mag-testimony po kayo. At kapatid, gusto ko pong humingi ng pabor sa inyo. Binanggit ko na rin po ito dati at uulitin ko po. Always willing to go the next mile. Huwag lang po kayong magturo. Huwag lang po kayong pupunta sa kanila sa oras ng pagtuturo ng lesson. Kapatid, develop a relationship to them. Sabi ko lagi sa inyo, kaibiganin ninyo sila. Puntahan ninyo sila. Establish a relationship. Dagdagan ninyo ang inyong mga kaibigan. At sila ang ituring ninyong karagdagan ng mga kaibigan ninyo. Sino po sila? Yung mga tinuturuan ninyo sa inyong mga OHB. Be involved in their lives. Puntahan ninyo sila, pag-pray ninyo sila, kumustahin nyo sila, tanungin nyo sila, kumusta ang buhay nila, kumusta spiritual life nila, kumusta physical life nila, kumusta trabaho nila, kumusta relasyon nila sa pamilya. Give them advice. Kapatid, yan po ang isang paraan para sila maging matibay at sila po ay maging manggagawa din in the future kagaya ninyo. Kasi pag natulungan po ninyo silang lumago at maging matibay sa kanilang relasyon sa Panginoon, kapatid, magkakaroon po ng maraming manggagawa ang ating church na hahayo at ibabahagi ang salita ng Diyos. Another thing, please start setting a goal. Sabi ko nga po, para kayong mga maliliit na pastor na humahawak ng isang maliit na church, gumawa po kayo ng goal. Gumawa kayo ng project within your group. Sabi ko nga po sa inyo dati, ang isang pinakasimpleng programa or plano na pwedeng gawin ninyo, yung sikapin ninyo lahat ng uma-attend sa inyong church, unang-una, matuto silang magbasa ng salita ng Diyos. Matuto silang magkaroon ng devotion. Matuto silang maging tapat sa pagdalo sa church. Matuto silang maging tapat sa pagbibigay. Matuto silang magbahagi ng salita ng Diyos. Gumawa po kayo ng programa na meron silang parang acceleration level na, kumbaga ngayon nasa kinder sila, tapos magiging prep sila, tapos magiging grade 1, grade 2, grade 3, na monitor ninyo kanilang paglago. Kapatid, huwag nyo pong gawin ang ministry ninyo na ituring ninyong ang responsibilidad lang ninyo yung tatayo kayo on the day na kailangan nyong ituro yung lesson. Be willing to offer an extra mile. At gumawa po kayo ng goal. Yung bang sabihin ninyo sa mga plano ninyo, for the next 6 months, itong aking binabible study ito, magiging ganito sila. You make a goal. No? Sabihin mo,
Pag gumawa kayo ng plano, mag-usap-usap kayo, o ito pong ating Bible study, kung ano man ang pangalan ng grupong ito, kung ano mang tribe ang tawag ninyo dyan, sabihin natin, for the next 6 months or for the next 3 months, itong grupong ito, lahat sila may Bible. Itong grupong ito, lahat may devotion. Itong grupong ito, lahat marunong manalangin. Itong grupong ito, lahat active sa church at nag-e-engage sa ministry. That is the main thrust of our program sa OHB. Kaya kapatid, sana po makita ninyo at ma-witness ninyo na may growth. Because when you do, that will add an encouragement and fulfillment sa ating pong gawain, sa ating pagmi-ministry. Kapatid, huwag mong panghinaan ang iyong loob. Huwag mong sabihin, hindi mo kaya. Alam ng Diyos, kaya mo, kaya binigay sa iyo ng Diyos yan. And it is not about your kakayahan. It's about His enablement. Siya naman ang gagawa through you eh. Ang kailangan lang yung iyong willingness. Yung iyong yes. Yung iyong submissiveness. Yung iyong initiative. Pag nag-say ka ng yes kay Lord, pag nagbigay ka ng willingness kay Lord, pag nag-obey ka kay Lord, siya naman ang magbibigay sa iyo ng kakayahan. Kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. At pag ginamit ka ng Diyos, ipaparana sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan sa iyong buhay. Kaya sana po, sa mga susunod na pagpupulong po ng inyong gawain sa inyong mga OHP. Sana po kapatid, ma-inspire ninyo, ma-encourage ninyo, mag-guide ninyo, ma-lead ninyo yung mga members na uma-attend sa inyong mga OHP. Pagpipray ko po kayo. Panginoon, i-bless mo po lahat ng OHB core leaders na nangunguna sa aming mga churches. Kayo po ang magbigay ng kalakasan, ng inspirasyon, ng anointing, ng passion. Let that passion to serve you magpatuloy na mag-apoy sa kanilang mga puso, Panginoon. I-bless mo po, palakasin mo po ang mga kamanggagawa ko pong ito na patuloy po nilang magawa ang mga bagay na pinapagawa po ninyo sa kanila. Palakasin po ninyo kanilang damdamin, O Diyos. Inspire them, Lord, and encourage them, and let that passion remain burning in their hearts, Lord. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang willingness to serve. Pagpalain niyo po sila at ingatan niyo po sila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. God bless you all po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.